Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nilabas ng noong nakarang araw, nilabas po ng Okta. Talaga pong niluluko na po at ginagagot, binobobo ang mga Pilipino yata nitong mga survey nito, mga tambay. Sa kabila po ng bagsak ang popularidad at mismong majority ng taong bayan ang hindi nagustuhan ang ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas sa pagdala o sa pagkidnap di umano nila sa dating Pangulong Duterte para sapilitan dalhin sa ICC. Pero ngayon, mga tambay, pinalalabas naman nila na majority naman po ng taong bayan, mahigit 50% daw po, ay gusto daw pong bumalik sa ICC. Sinusuka na nga ng majority ng taong bayan itong ICC at yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na dalhin sa ICC. Ngayon, pinababango yata nila. Pinababango yata ng survey na itinutwist yata yung tunay na damdamin ng taong bayan, lalong-lalo sa ginawa po kay dating Pangulong Duterte na ipatapon mo sa ICC. Kaya nga bagsak ang approval at trust rating ng Pangulo. Di po ba? Dahil doon sa ginawa nilang pagpapatapon sa ICC. Ngayon, palalabasin ng survey na nagugustuhan ng Pilipino at gustong bumalik pa ang bansa sa ICC. Ibang klase ngayon. Mukhang pera-pera na lang yata talaga ang mga survey. Gamit na gamit po talaga. Lalo-lalo ko ang gobyerno ay bagsak at talaga hindi pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino. Ito pa, pakinggan po natin survey nila, mga kababayan. Bine-brainwash na naman yata ang mga Pilipino. Pinaniniwala na naman. Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC base sa survey ng Okta Research. Sa naturang survey, 57% ang nagsabing dapat bumalik sa ICC ang bansa at 37% ang tutol dito. Pinakamarami ang pabor mula sa Luzon na sinundan ng Metro Manila, habang pinakamarami naman ang tumutol mula sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Nakita niyo po yung pinalabas ng Okta, mga kabayan. Mga Pilipino po yan, sinasabi nila, yung mga na-survey nila. At karamihan daw po sa Luzon, mga kabayan. Kukuhanan mo agad ng malaking figure ang Luzon, mga kabayan. Paano yung Visaya at Mindanao? Sige nga. Ibig sabihin, kinuhanan mo na ng 30+%. Unbelievable. Pero yung mga nakaraang survey nila, lalong-lalo yung kaganapan na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Ano po ang survey ng Pangulo? Balik tanaw po natin. Sila rin po nagse-survey Ibang kumpanya naman na nag-survey, hindi po Okta. Nagpalabas po niyan Pakinggan po natin itong survey po nila na lagapak. Halos 20% na lang po ang sinasabi ng survey nila ang nagtitiwala sa Pangulo, mga kababayan. Ito pa, pakinggan po natin. Lumagapak ang approval at trust ratings si Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng Bise noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos at VP Sara. Nakita niyo po mga tambay. Sila rin na nag-survey niyan. Mga tambay na hindi na pinagkakatiwalaan ang Pangulong Marcos, lalong-lalo po sa ginawa nilang desisyon na ipatapon sa ICC.
Di nakita nyo po. Tapos ngayon, palalabasin ng survey na mas nagugustuhan ng mga Pilipino na bumalik pa sa ICC. Hindi po ba katarantaduhan ito? Ginagawa po tayong bobo, tanga at gago nito mga survey company. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At ito pa po mga tambay, ito pa po. Kung sino po ang katiwa-tiwala po na leader sa ating bansa. Kahit po sa Mindanao, talagang napakalaking porsyento po sa Mindanao ang leader na nagugustuhan nila. At hindi lang naman sa Mindanao Bisaya at Luzon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ito isa. Dumami ang mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa Mindanao, base sa survey ng Pulse Asia. Halos doble namang mas mataas ang trust ratings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Marcos. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia nitong May 6 to 9 sa 1,200 respondents, higit 30% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. 50% ang may tiwala kay VP Sara Duterte, habang pinakamalaking tiwala ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na 63%. 42% naman ang hindi nagtitiwala kay PBBM. Mataas kumpara sa 25% ni VP Sara at 17% ni dating Pangulong Duterte. Nasa 20% nang hindi makapagdesisyon kung may tiwala pa ba sila sa tatlong opisyal. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos pagdating sa Mindanao na balwarte ng mga Duterte. 81% ang naitalang distrust rating ng Pangulo. But in March, if you remember, he had a disapproval and distrust that was at the majority. Ayon sa political analyst si Professor Froilan Carilong, ang bangayan ng pamilya Duterte at Marcos ang dahilan kung bakit bumaba ang trust ratings ni PBBM sa Mindanao. Lalo na nang ipaaresto ang dating Pangulo at dalhin sa the Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Nakita niyo po mga tambay? Tapos sasabihin ng Okta na majority ng Pilipino ay gugustuhin na bumalik sa ICC. Nakita nyo po yun? Ginagawa po tayong tanga at gago at bobo ng mga ito, mga tambay. How much kaya? Yan po ang tanong dyan Lagi ko po tinatanong sa mga survey company, how much? How much po kaya? How much? Magkano po? Magkano po? Nagtatanong lang si Kamanong, magkano po ang bilihan, di umano? Magkano po ang lagayan? Bagsak na bagsak ang performance at trust rating ng Pangulo sa mga survey dahil sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Tapos magugustuhan pa ng mga Pilipino na sinasabi nyo, majority pa, na bumalik sa ICC. Ganon. Sinusuka na nga ng majority ng Pilipino yan. Ang ICC dahil walang jurisdiction sa atin yan. Pero pinayagan pa rin ng pamahalaan. Di po ba? Tayo pa naghatid, tayo pa gumastos. At may issue dyan, issue na nagbigay pa ang bansa ng napakaraming pera daw po dyan. Di ba no? Hindi po ba? Maniniwala po kami, ang lagi nyo pong ise-survey yung nangyayari sa bansa. I-survey nyo! Yan ang makatotohanan. Totoo ba na ang binagoong Pilipinas ay corrupt? Worse! Di po ba? Grabe! Ang pagkakurap. Hindi nyo po ba ise-survey yan sa mga Pilipino? Ito po bang administrasyon ng binagoong Pilipinas ay corrupt o hindi? Nagtitiwala ba ang mga Pilipino sa paghawak ng pera ng bayan dito sa administrasyon na pumasok ang binagoong Pilipinas? Dapat yan ang mahalagang survey. Hindi po ba? Dahil nakita naman natin yung hinanakit ng Pilipino. Di ba? Luzon, Visaya, Mindanao naghinanakit, pati mga OFW. Nakita niyo po ba yung survey, itong Okta? Nakita niyo po ba yung kaganapan? Di po ba? Kahit saan pumunta ang Pangulong Marcos, binubu. At ano ang sinisigaw? Duterte! Duterte! Sige nga. Hindi na nga Pangulo ang dating Pangulong Duterte, mataas pa rin ang kanyang
ang nakukuha niya nga approval at trust rating sa mga Pilipino. Dinaig pa niya ang Pangulo. Saan ka nakakita nun? Hindi ka na Pangulo. Di ba? At ang iyong approval at trust rating 20% na lang mahigit. Pagdating sa Bisaya, Mindanao ang hindi nagtitiwala sa iyo 81%. Nakita mo? Ibang klase kayo, Okta. Napaghahalata kayo. Magkano kaya? How much kaya? Di po ba? Mas maniniwala kami kung kayo'y may pagmamahal sa bayan at totoo kayong nakakakita ng problema ng bayan. Di po ba? Itatama nyo ang inyong mga survey. Hindi po ba? Kaya lang, paano nyo po itatama ang inyong survey? Kung meron yatang how much at magkano kaya? Di po ba? Mahirap po itama ang survey. Nagtatanong lang si Kamanong. Lalo-lalo na kung how much. Hindi kaya. Hindi maitatama kailanman ang survey. Lalo-lalo na kung merong how much. Di umano. Di po ba? Di lalong pumapabor at papabor talaga doon sa nagsabi ng how much. Di umano. Di po ba? Kung talagang makatotohanan at talaga hinahanap natin ang simpatsya at ang saloobin ng mga Pilipino, dapat magumawa tayo ng kapaki-pakinabang at katanggap-tanggap na survey para ang mga politiko ay tumino. Baguhin nila ang kanilang paglilingkod. Itama nila ang mali nila. Hindi yung kinukonsinti pa ng survey ang mali nila. Parang ipinalalabas ng survey ng Okta na tama ang ginawa ng administrasyon ngayon sa paghuli at pagdakip. At yung sinasabi ng Senado ng kidnapping ang ginawa. Di po ba? Itinatama nila ngayon na nagugustuhan pa ng Pilipino dahil gusto pang bumalik ngayon sa ICC. Dahil tama ang ginagawa ng ICC. Ganun po ba? Dapat niyan, Okta, doon na kayo maglingkod sa ICC at dyan sa nagbabayad yata sa inyo. How much? Hindi katanggap-tanggap ang inyong mga survey sa matitinong Pilipino. Sa matitino, hindi sa mga adiktos at mga korap at mga oligarko. Di umano. Di po ba? Ibang klase kayo. Ang dapat i-survey nyo, katanggap-tanggap sa Pilipino. Ano po? Nagugustuhan pa ba ang pagpapatakbo ng gobyernong ito ng 3 taon? Ise-survey nyo yan. Dahil sila nanunungkulan ngayon. Ano pa? Nagugustuhan nyo ba ang ginagawang paghawak ng pera ng bayan ng Senado at Kongreso? Ise-survey nyo yan. Perang malaki yan. Di po ba? At ise-survey nyo rin ano ang mga proyektong nagawa. Di po, isurvey nyo. Katanggap-tanggap ba ang performance at mga nagawa ng Pangulo sa loob ng 3 taon? Di po ba? Ise-survey nyo. At ise-survey nyo rin na kurap ba? Anong kurap? Anong ahensya ang kurap sa gobyerno? Isurvey nyo mga kurap. Para makita ng mga Pilipino ang survey nyo na doon sa mga taong kurap, mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? I-survey nyo para malaman sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung anong ahensya at sinong politiko ang mga korap. Bakit ayaw nyo i-survey? Napaka-importante yan. Talamak ang korupsyon sa ating bansa. Napakaraming issue ng korupsyon na hindi po ito ibinabalita ng mainstream media. Hindi po ba? Ngayon, kung sinasabi nyo kayo nagse-survey, bakit nyo hindi nyo i-survey ang mga napaka-importante at napakahalaga lalo sa pera? Dahil, i-survey nyo rin kung sino ang pinakamalaki na nautang, na walang performance at walang nagawa. I-survey nyo. Baon kasi tayo sa utang ngayon. Hindi po ba? Bakit hindi nyo i-survey? I-survey nyo rin kung sino pinakamaraming nagawang Pangulo sa loob ng 3 taon pa lang. I-survey nyo. Di po ba? Bakit ayaw nyo i-survey ang mga performance ng Pangulo?
mga nagawa, mga achievement, mga natapos, na mga napapakinabangan ng mga Pilipino. Sa loob ng 3 taon, ngayon, panay ang survey nyo. Di survey nyo rin ang mga natarabaho at nagawa at natapos ng 3 taon ng presidente ngayon at ng mga nakaraang presidente para makita ng Pilipino kung sino talaga ang magaling magtrabaho sa Pilipino at hindi nasasayang at nakukurap ang pera ng bayan. Hindi po ba? Yan ang tamang survey. At magpalabas din kayo na survey. Magpalabas kayo na survey na gusto ba ng majority ng Pilipino na magpa-drug test ang Pangulo? Hindi po ba dapat i-survey yan? Dahil napakatagal ng issue yan. Bakit ayaw niyong gawin? Hindi po ba? Kasi napaka-importante yan eh. Yung survey na sinasabi niyo. Yung sa inyo. Pinaniniwala niyo ang tao diyan sa mga survey niyo. Hindi po ba dapat ay malaman din namin kaming mga Pilipino ay gustong-gusto namin, majority, na magpa-drug test ang Pangulo, lalong-lalo sa buhok. Yung hair follicle drug test. Di po ba? Bakit ayaw nyo i-survey? Di po ba? Napakadali. I-survey nyo. Dahil kabisado nyo kuno ang sinasabi nyo. At napaagaling nyo magpalabas ng porsyento. Di po ba? Ipa-survey nyo rin na gusto ba ng mga Pilipino o hindi na magpa-drug test ang Pangulo para ang ating bansa ay tumino. Hindi po ba? Bakit walang gumawang survey company? Bakit kaya? Dahil malilintikan sila pag nagpa-survey sila. Kung ang tanong dapat na bang magpa-drug test ang Pangulo? Di po ba? Tatanungin mo mga Pilipino, gusto nyo pa magpa-drug test ang Pangulo o hindi? Yes or no? Di po ba? Pwede nyo naman doktorin yan. Kaya lang, pagka pinalabas nyo yan, kakalampagin kayo ng taong bayan. Hindi po ba? Yan ang mga survey nyo. Kamusta ba ang performance ng mga politiko sa loob ng 3 taon? Na bilyon-bilyon ang pinopondo natin. Ang inuutang natin ay trilyon. Kamusta ang performance? Survey nyo yan. Ang performance, ang performance ng kapulisan. Di po ba? I-survey nyo rin. Nagugustuhan ba ng mga Pilipino ang ina-appoint ng Pangulo? I-survey nyo. Katulad nung naging PNP chief ngayon, bakit hindi nyo i-survey? Kung nagustuhan ng Pilipino ang ginawa ni Pangulong Marcos i-appoint niya na PNP chief pa, yung sinasabing nag-kidnap sa dating Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo i-survey? Para malaman nyo kung marami nagtitiwala pa at gustong bumalik sa ICC. I-survey nyo yung mga tao na yan. Di ba? Lahat ng sangkot sa pag-kidnap di umano sa dating Pangulong Duterte, i-survey nyo. Para malaman nyo ang totoong numero. Di po ba? Huwag nyo kaming lukuhin, survey. Ang survey nyo ay laging pumapabor yata sa nagpapasurvey yata sa inyo. Hindi kaya? How much? How much? Napakaraming importante ang dapat i-survey sa bansa. Di po ba? I-survey nyo rin na nagawa ba ng Pangulo ang kanyang trabaho, kanyang mga pangako. Di po ba? Nagawa ba ng Pangulo yung pangako niya na magandang buhay sa Pilipinas, sa mga Pilipino, lalong-lalo sa seguridad natin. Di po ba? At pababain, ginhawa, bilihin, bayarin, at trabaho na magbibigay ayon sa Pangulo. Nagampanan niya ba yan? Nagampanan ba ng Pangulo ang kanyang trabaho sa Pilipino? Yan ang isi-survey nyo kung nagampanan niya. Sa dami ng travel. Di po ba? Ano ang nagawa ng Pangulo? Di po ba? Napakaraming dapat i-survey na trabaho ng Pangulo. Di po ba? Tapos dadalhin nyo na kami sa ICC?
Di po. Kaya tuloy ang mga Pilipino, pinagtatawanan na lang kayo. Itong mga survey company dahil how much? How much? Hindi kaya? Magkano? Saka nakakita na bagsak ang performance sa trust rating ng Pangulo dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa nilang pagpapatapos sa ICC. Tapos ngayon, sasabihin ng mga survey company na ito na nagugustuhan pa na bumalik. Lalo mo lang ilalagay sa kahihiyan ng iyong bansa. Sinusuka na nga yan. Ang ICC ay hindi na po pinagkakatiwalaan yan ng maraming bansa, lalong-lalo ang malalaking bansa. Hindi na po pinagkakatiwalaan yan. Tapos ikaw, babalik ka riyan? Di po ba napakarami ng issue niyan ng ICC, lalo-lalo po sa kanilang ginagawa? Sa kanilang ginagawa, katulad po ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi nagugustuhan ng mga bansa yan. Dahil ang ginagawa lang po ng ICC, ang karamihan po nilang nililitis dyan, ay yung mga mahihirap na bansa. Pero yung mga mayayamang bansa at napakaraming ginagawa na sinasabing human rights, hindi nila malitis. Yan, katulad po yung nangyayari dyan. Di ba? Ano po nangyayari sa Middle East? Sige nga. Ano po ba gera dyan? Di ba sa Middle East? Napakarami pong nachuchugi dyan. Ano po say ng ICC dyan? Sige nga. Diyan sa Middle East, nagkaagulo ngayon. Araw-araw nagbobombahan. May say ba dyan ng ICC para litisin ng mga leader dyan? Di po ba hindi? At yung nangyari po, ilang taon na. Ilang taon na po. Hindi pa rin natatapos ang iringan at gyera. Di po ba? Sa Ukraine at Russia. Nasaan po ang ICC dyan? Sige nga. Tapos ngayon, yung mga bansa na hindi na pinakakatiwalaan yan, dahil nga po walang kamay na bakal yan. Ang tinitingnan lang yan ay maliliit na bansa na kayang-kaya po nilang lukuhin katulad ng Pilipinas yata. Dahil nagagamit daw po sa politika ang ICC. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya itong sinasabing okta na ito, subukan yung pumunta sa Mindanao. Doon kayo pumunta sa Mindanao at Bisaya. Huwag ang sinesurvey nyo, puro addictus yata sinesurvey nyo. At ang sinesurvey nyo yata, puro corrupt na politiko yata. At yung mga nagbabayad sa inyo, mga kababayan, ang sinesurvey yata ninyo. Hindi kaya, mga kababayan, paniniwalaan pa ba natin ito, mga tao na ito? Dahil ito po'y lagi po nilang binabalita ito. Hindi po ba? At lagi pong laman ng balita ang pamilya Duterte na para pong walang nagawa sa Pilipinas. I-survey nyo ang performance ng Pangulo. Ipakita nyo, survey company. Ipakita nyo sa Pilipino. Ipakita nyo sa mundo. Bilang kayo ay nagse-survey na sinasabi nyo, i-survey nyo ang performance, ang nagawa, ang natapos, ang achievement ng mga Pangulo. Sa loob ng 3 taon, i-survey nyo. At i-survey nyo rin ang nautang ng bawat Pangulo at mga natapos nila. Gaano kalaki ang inutang ng isang presidente at gaano karami ang nakita ron sa inutang niya. Hindi po ba tamang survey yon? Umutang ang Pangulo, for example, si Pinoy nakautang ng 5 trilyon. Ano ang kanyang achievement doon sa kanyang inutang? Di po ba? Si dating Pangulong Duterte, gawin din natin nakautang ng 5 trilyon. Ano ang nagawa at achievement ni dating Pangulong Duterte sa 5 trilyon na inutang niya sa loob ng 3 taon? At ganun din si Pangulong Marcos. I-survey mo rin sa loob ng 3 taon kung nakautang siya ng 5 trilyon. Ano ang natapos at performance niya na napapakinabangan ng taong bayan? Hindi po ba yan ang dapat i-survey?
Dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan, taxpayer, nakakautang tayo na taong bayan pa rin ang magbabayad. Hindi po ba, mga survey company, panahon na po yan para makita po ng Pilipino ang tunay na nagtatrabaho at ang tunay na magnanakaw sa gobyerno. Di po ba? Dahil makikita mo ang performance. Natapos sa dami ng inutang. Ano nagawa? Ano programa? At kapaki-pakinabang na natapos sa mga inutang. Yan ang isurvey nyo. Ipakita nyo sa taong bayan ang tunay na lingkod bayan. Hindi po ba survey company? Huwag nyo po kami dalin sa ICC na isinusuka na po yan ang majority ng Pilipino. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio na Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kababayan, lalo po sa inyo sa inyo po binibigay na biyaya. Maraming salamat po. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin sa ating mga panalangin ang pag-iingat at maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte ay sana po ay maingatan na madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At sa muli po mga kabayan, ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.